kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gunitain po natin ang pagpakasakit ni San Juan Bautista. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal po natin ang mga tumutulong sa atin, sa ating simbahan. Pagdasal po natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga may mga matinding pinagdaraanan ngayon na problema, pagsubok sa buhay. Ginawa silang mawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan, ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang mga buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at iligtas sa kakandungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid nang kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkikimnang galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, anong hihingin ko? Ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina, dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po ibigay niyo sa akin ngayon din. Sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Pasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ngayon pong ginugunita, inaalala at pinagdiriwang din po natin ang pagiging martir ni San Juan Bautista, ang pagpatay sa kanya, pagkamatay niya. Pagnilayan po natin ang isa pa sa maaari nating sabing dahilan ng kanyang kamatayan. Of course, ang pangunahing dahilan ay ang kanyang paninindigan sa katotohanan, pero wag muna yan ang ating pagnilayan sapagkat taon-taon naman yan ang ating napagninilayan sa maraming pagkakataon. Ang isa pa na pagnilayan natin, na naging dahilan ng kamatayan ni Juan ay ang naging kasalanan ni Herodes at Herodias. Sa aking palagay ay nagsimula lahat sa pagnanasa. Lust. Halayan. Ano pa nga po ba ang magbubunso sa atin? Sa sino man na ang kinin o kunin ang isang bagay, lalong-lalo ng isang tao na hindi sa atin, kundi ang masamang pagnanasa o lust natin. Maliwanag ang sabi, lagi ni Juan
Herodes, hindi matuwid, hindi tama na kunin mo ang asawa ng kapatid mo. Hindi yan sa'yo. Pero bakit kinukuha ni Herodes at bakit nagpapakuha si Herodias? Lust, pagnanasa. Of course, ang lust ay pupwede rin para sa ibang mga bagay, material na bagay, makamundong bagay, pero mag-concentrate tayo sa kahalayan, sa masamang pagnanasa. Mag-ingat po tayo dito sapagkat kahit sino pupwedeng mabiktima nito. At maraming pupwedeng biktimahin na ito. Dahil dito, tulad ni Herodes, pwede tayong pumatay ng relasyon. Pwede tayong pumatay ng kabuhayan. Pwede tayong makapatay ng isang tao. Literally or metaphorically, figuratively. Gayun din naman, pwede tayong patayin ito. Literally, figuratively. Kaya dapat ay chine-check po natin ito. Kung meron tayong ganito, dapat iniiwasan po natin ito. No wonder, ang sabi po ni San Pablo sa 2 Timothy 2:22, flee from youthful lust and pursue righteousness. Iwasan daw po natin ang masamang pagnanasa at pagsikapan natin ang matuwid. Kung napapansin po ninyo, hindi sinabing labanan natin. Ang sinabi, iwasan daw natin sapagkat ito yung isang uri ng kasalanan na mentras nilalabanan, lumalakas, pero kapag iniwasan, humihina. Halimbawa, nakakapanood ka ng bagay na hindi tama. Dahil may internet ka eh. Dahil may phone ka eh, may laptop ka eh. Dahil may sariling kwarto ka eh. So yun yung mga okasyon, yun yung mga bagay. Magsama ka na, halimbawa, kung meron man tao na nagiging dahilan ng pag-feed mo sa inordinate o masamang pagnanasa mo, sa lust mo, bakit di mo iwasan? Bakit hindi mo alisin ang internet mo? Bakit hindi mo iwan ang phone mo, ang laptop mo, ang computer mo sa labas bago ka pumasok sa loob ng iyong kwarto? Bakit hindi mo layuan yung taong alam mong pagkasama mo, nagkakasala lang kayo? That's fleeing from lust. While the opposite is fighting it, battling against it. Yung sasabihin mo, ay kakayanin ko sa tulong ng Panginoon. Nyari ka pang sa tulong ng Panginoon. Ay, magdadasal ako. Kapatid, kapag hindi mo iwinaksi ang mga bagay na ito, kahit pa magsabit ka ng maraming rosaryo sa dibdib mo at punuin mo ng imahe ang kwarto mo, magkakasala ka pa rin. Anong sinasabi mong tutulungan ka ng Panginoon? Hindi ba ang sabi niya, iwasan mo, taligdan mo, flee from it. Siya na nagsasabi, yes, we should fight the devil, but as regards sexual sin and lust, the best way to fight it is to flee from it. But then hindi po sapat yung we just flee from it, ha? Kung natatandaan po ninyo, ang sabi ng Panginoon, sa simula ng kanyang pangangaral ng mabuting balita, repent and believe in the gospel. Hindi niya sinabing repent lang. Hindi niya sinabing tumalikod lang sa pagkakasala. Ang sabi niya, believe also in the gospel. Kombinasyon yung dalawang yan. Sapagkat minsan nasabi na natin, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, ayon sa ini-insinuate nito, ang demonyo talagang gusto niya, mayroong siyang napupuntahan eh. So kung paaalisin natin siya sa atin, kinakailangan may palit tayo sa kanya. Kinakailangan ang Espiritu Santo ang siyang pananahanin natin upang hindi na bumalik at upang hindi na magkaroon ng hold sa atin ang masamang espiritu. Kaya't ang sabi, not just flee from youthful lust. Ang sabi, pursue righteousness. Huwag lang umiwas sa kahalayan, sa masamang pagnanasa. Pagsikapan din ang mga bagay na matuwid. Dito natin po pwedeng sabihin, ituwid natin ang desire natin. Sapagkat yung lust, nanggagaling yan sa desire. Di ba? Naghahangad tayo ng isang bagay, ng isang tao. Ang desire ay hindi inherently evil. Neutral ito eh. Hindi naman masama ang desire eh. Sapagkat ang desire po pwedeng maging mabuti. Nagde-desire kang gumawa ng maganda. Nagde-desire kang magpakita ng maganda. Nagde-desire kang maging mabuting tao. Ang mapalapit sa Diyos. Di ba? Eh hindi naman pwedeng alisin ang desire at hindi naman po pwedeng natin sabihing masama ang desire. Dapat lang tama ang orientation ng ating desire. Kapag nandun ang lustful thoughts natin, lustful feelings, emotions, kung meron man natin, ito'y dahil ang desire natin ay nakasentro sa mga makamundong bagay, sa mga hindi tama, sa mga masamang bagay. Kaya ang dapat na gawin natin in pursuing righteousness, ituwid natin. Pagsikapan ng matuwid, ituwid natin ang desire natin. I-orient natin sa Diyos sa mga bagay na maganda, sa mga bagay na mabutit kaaya-aya. Magsimba, magdasal, magnilay ng salita ng Diyos, gumawa ng mabuti, tumulong sa iba, gumawa ng mga kapakinabang na bagay. Kasi ang katotohanan ay kung ang mga bagay na masama at makamundo ay nakapagbibigay ng kaligayahan. But of course, ang mga bagay
na mabuti at makadiyos ay mas nakapagbibigay ng kaligayahan. You see, what the devil is offering us always through our desire is just a counterfeit happiness. Peking kaligayahan. Alam naman po natin ang peking kaligayahan o peking bagay, pansamantala lang. And yet we go for it, we grab it. Bakit hindi tayo maniwala sa kaligayahang maibibigay sa atin ng Diyos? And then we go for it. Doon tayo mag-focus. Doon tayo ma-orient. Yun ang ating i-maximize. Yun ang ating i-pursue. At sinisigurado ko po sa inyo na mas makararamdam tayo ng kaligayahang totoo. At sa gayon, mawawalan tayo ng gana sa mga peking kaligayahan o desire na binibigay sa atin ng demonyo. Magiging ipokrito po ako kung sasabihin ko sa inyo na kailanman na hindi ako naging biktima nito ng lust. Pero masasabi ko rin po sa inyo nang may kapakumbabaan na napakatagal na yung last time na naperwisyo ko ng kasalanang yan. And that's despite na nag-isa po ako sa kumbento, may computer, may internet din ako, at may sasakyan ako, pwede akong pumunta kahit saan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil tinulungan niya akong ma-orient ang desire ko sa mga bagay na gusto niya, na paglaanan ko ng atensyon at enerhiya ko. At pina-experience sa akin talaga ang kakaibang kaligayahan mula sa mga ito. Halimbawa, yung sarap ng pakiramdam pagkatapos magmisa, pagkatapos magdasal, yung ngiti na makikita mo mula sa mga taong binibiro mo, pinakikisamahan mo, yung gaan ng pakiramdam na pwede mo ring maramdaman mula sa mga nangungumpisal at kina-counseling mo, yung sarap ng pakiramdam na nakapagbibigay ka rin while you are also being nourished ng spiritual nourishment sa mga minimisahan mo, lalong-lalo na sa mga hindi regular na kapagsisimba tuwing linggo na pinupuntahan ko. Yung kapag kasama ko ang pamilya ko, mga kaibigan ko at ang mga tao na sa palagay ko ay gusto ng Diyos na makasama ko. Yun eh. Iba yung kaligayahan na ibibigay nun. Na kung ikukumpara mo sa kaligayahan na ibibigay ng hindi magandang pagnanasa, desire, lust, hindi man mawala totally, nandyan pa rin, pero malaki yung mawawala na gana mo para sa mga bagay na ito. Kapag naranasan mo na ang mas tunay na kaligayahang na ibibigay ng Panginoon kumpara sa mga ito. Eh ito sana mga kapatid ng ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang, tutulungan naman tayo ng Panginoon sa kasalanang ito na again, kahit sino pwedeng maging biktima at kahit sino po pwedeng magkasala. Lalo pat ito ay nakakabit sa atin eh. Nandyan sa katawan natin, nasa flesh natin. Kayang-kaya tayo ng Panginoong tulungan kung tayo lamang ay makipagtutulungan. Kung iwas tayo at pagtutuunan natin ang mga bagay, ang mga relasyon ng mga tao na gusto ng Panginoon na i-focus natin ang desire at ang pansin natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Hindi ako magdududa. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo ko. pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko
Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po kami na ma-orient ang aming desires sa iyo. Sa mga bagay na gusto mo, sa mga tao na gusto mo naming makasama, sa mga sitwasyon na kung saan gusto mo kaming naroroon. Tulungan mo po kaming maging baluktot ang aming mga pagnanasa sa buhay. Tulungan mo po kaming makita ang kadelikaduhan ng masamang pagnanasa sa mga bagay, sa mga relasyon sa mga tao na hindi namin dapat pagtangkaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming maranasan ang iyong kagandahan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Hallelujah. Taste and see the goodness of the Lord. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kapatid, hindi paiiwan ng Panginoon ang lahat sa atin. Hindi niya sasabing unahin natin siya kung wala siyang ipangangahas na mas iba yung kaligayahang maibibigay niya kumpara sa anumang bagay o sa kahit sino pa man na ating pinagnanasa. Have God in our life. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang sabi nga patungkol sa langit, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined. Ang langit ay ang makasama ang Diyos. So kung makasama mo ang Diyos, dapat ang pakiramdam mo ay langit. Dapat lahat ay maging secondary na lang. Dapat lahat ay mawala na ang iyong pagnanasa sa mga magaganda, sa mga totoo, at sa mga tama lang dapat. Sa mga bagay na gusto ng Diyos para sa iyo. Kung totoong nananahan sa iyo, sa atin, sa akin, sa iyo, hindi tayo dapat nagnanasa sa makamundo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng ng una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Naway pabanalin itong handog naming alay, humahalap sa iyo, nagbibigay pugay. Tinapay at alak naming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Naway pabanalin itong handog naming alay, humahanap sa iyo, nagbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparinihan at kakarangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang, at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanghi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta ay siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat ay magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at tag-utos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y tumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakila. Santo, Santo, Santong Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama ng mga kaluluwa ng pare sa purgatorio, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso
Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagod na at nagdurusa, sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na nagalay ng buhay na banal, bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang at susunod ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang at susunod ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa aming pagkasalo sa banal na pakikinabang, ngayong pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan na tagapagbinyag na si Juan Bautista. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak namin lalo ang pagganap nito araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na biren ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik sa loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nananatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo, isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos ang may tuluyang matupad siya nawa. mahal na biren ng Lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga simbahan, parokya. Salamat po at individuals na nangangailangan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Nagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.
Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last the